Sa mundong puno ng pangarap, may mga taong handang iwan ang kanilang tahanan, bayan at pamilya para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga mahal nila sa buhay. Ngunit sa likod ng matamis na pag-asa, may mga kwentong hindi natin inaasahan, mga sandaling ang isang pangarap ay nagiging bangungot. Ito ang kwento ni Jelay, isang OFW na buong tapang hinarap ang pangarap abroad. Ngunit kapalit ng kanyang pag-alis ay ang bangungot at sakit na kanyang naranasan. Aming inihahandog ang istorya na aming ipinamalatang Gapang. Pasita, baka naman pwede kaming makautang sa'yo. Kahit ibang daan lang. Walang-wala na kasi kami, tapos nawalan pa ng trabaho yung mister ko. Diba sinabi ko naman sa'yo, wala rin akong mapapairam. Pumayag ka na kasi sa kung magtrabaho yung anak mo sa ibang bansa. Malaki sahod doon, saka hindi rin naman magiging amo niyo. Teka, ilang taon na ba si Jetay? Nagdidisisa-isa sa isang buwan. Teka lang muna, Rowena. Kausapin muna natin si Jelly. Ma, kahit ako nila, huwag na si ate mo. Ano? Kailangan mo mag-aral? Tapos yung mga pag-aaral mo. Oo, dyan na pala yung anak natin. Ay wow, may pagkakaroon mo pa si ate. Jelay, anak ka, eto si Pasita, nakahanap ng kasambahay mo sa isang bansa. Ikaw sana ang ipapalipad namin ng papa mo, ha? Doon ka muna mangamuhan. Nak, pwede pa kasama ng papa mo? Ba't naman po ako magkakaroon ng tampo sa inyo? Eh kung mas malaki naman po yung kita doon, kung mas makakatulong naman po ako sa inyo. Kasi may mga kailangan tayong tiisin para sa pamilya natin. Mahal na mahal ka, mama, ha? Pag-iisa po kayo, ma. Kayo nila papa. Nila Ella. Pasensya na, ha? Huwag ka mag-alala, Jelay. Sigurado naman ako magiging mabait amo mo doon. Tsaka, Pilipino rin naman sila eh. Kaya pag inabuso ka nila, layasan mo agad. Teka, may cellphone ka ba? Wala po eh. Ha? Wala? Alam mo, importante to para makahingi ng tulong eh. Pero basta, maging masunurin at mabait ka sa amo mo. Walang trabahong mahirap lalo na sa walang taong tinapos. Bago ka pumasok, may dapat ka ng tandaan. Dito sa Kuwait, hindi pwede ang mabagal. Hindi pwede ang makalat. Gusto ko malinis ang kusina araw-araw. At higit sa lahat, ayokong makakita ng kahit isang langgam, mumo o basura. Opo. Takasan mo ang boses mo. Ayoko nang mahina ang loob. Kung mahina ka, hindi ka tatagal dito. At isa pa, yung sahod mo, diretso ko ipapadala sa Pilipinas. Huwag kang mag-alala, pero dapat maayos ang trabaho mo. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko po. Simula ngayon, bahay ko ang mundo mo. At simula ngayon, bawal kang magkamali.
Wala namang direksyon? Para kang naglalaro. Kumuha ka ng dustpan para mailagay mo lahat ng dumi na yan, impacta. Opo. Ano bang opo? Ito. Aray! Ito ang dustpan. Dito mo ilagay ang dumi. Isama-sama mo lahat yan, dito mo ilagay. Naiintindihan mo? Kapag yan, hindi mo nagawa ng maayos, ipapalamon ko sa iyong basura. Hoy, Jelay! Impacta ka? Tinuturuan lang kita? Hindi kita binabastos. Ganito ang totoong trabaho. Ha? Gawin mo ng maayos. Hindi kita sinisigawan. Sagot! Opo. Ha? Ayoko sa tanga, ha? Yun ang pinaka-ayoko sa lahat! Sa pagdaan ng panahon, napansin ni Jelay ang hindi kanais-nais na asal ng kanyang mga amo. Noong una, verbal na pang-aabuso lamang ang kanyang dinanas, ngunit kalaunan ay naging pisikal na ito. Nay, bakit parang ang lalim ng inisip mo? Ang sama kasi nung kutob ko kay Jelay eh. Baka napano na siya sa Kuwait. Mama, namimiss niyo lang po si Jelay. Di pa nga po siya tumatawag eh. Eh paano tatawag? Wala namang cellphone eh. Sure naman ako, ma. Meron yung amo niya. Eh syempre mahihiya yun. Kilala mo naman yung ate mo eh. Kuha mo nga ako tubig. Ma, ano ka ba? Huwag ka na mag-alala. Sigurado naman ako maayos ang buhay din ni Jelay. Nagsisisi tuloy ako na pinapunta ko siya doon. Ma, relax lang. Baka marami lang siyang inasikaso doon. Relax lang, ma. Anong nangyari? Bakit nahulog? Okay lang kaya si ate? Jelay, uy, ligpin mo to ah. Kaya pag inabuso ka nila, layasan mo agad. Teka, may cellphone ka ba? Wala po eh. Jelay, nakita mo ba yung cellphone? Uy, ayun, ito. Dahil na rin sa kagustuhang makatulong sa kanilang pamilya sa Pilipinas, nagawa pa ring tiisin ni Jelay ang mga pang-aabuso ng kanyang mga amo. Jelay! Bakit ang daming tagbang ng mga labahan dito sa hagdan? Ang dami mong pang lalaba, namamalansya ka na? Ma, namamalansya po muna ako. Di po kasi kaya ng katawan ko maglaba ngayon. Eh, paano yung dress ko puti? Alam mo, ang arte
magtrabaho yung anak mo sa ibang bansa? Di pa po pumapayag yung misis ko eh. Pero pag pumayag po siya, tawagan ko po kaagad kayo. Sige, tawagan mo na lang ako ah. Opo, tawagan ko po kaagad kayo. O, Pasita, kamusta? May contact pa ba kayo ng anak ko sa ibang bansa? Hindi na siya natawag eh. Naku, Rowena, ang dami ko pang inasikaso. Tsaka may sinusundo rin akong bagong recruit eh. Sige, una na ako ah. O sige, basta pag tumawag sa'yo yung ama ng anak ko, balitaan mo na lang ako. Huwag mo kalimutan ha. Sige, una na ako ah. Sige. Ate, ba't po kayong umiiyak? At ano pong nangyayari sa mukha niyo? Sinaktan na naman po ba kayo ng lolo? Ah, wala po. Nadisgrasya lang ako nakaraan. Huwag mo nga akong alalahanin. Sigurado po ba kayo, ate? Oo. Wala ka bang pasok? Pakauwi ko lang po galing paaralan. Sige, mag-ilinis muna ako. Baka mapagalitan na rin ako. Jelay! Jelay! Hoy, Jelay! Impacta ka! Ba't ang bagal-bagal mo kumilos, ha? Ayaw mong makinig, kupal ka, ha? Impacta ka, ha? Buti nga sa'yo. Aray! Aray! Ate! Ate! Dali niyo na po ako sa ospital. Ate, anong nangyari? At sa tulong ni Clarice, anak ni Imelda, ay tuluyan nang nakaalis ng Kuwait si Jelay, malayo na sa mga among nanakit at nambaboy ng kanyang pagkatao. Ate, dahan-dahan lang po ah. Dito na po tayo ate. Una na po kayo doon. Ito po yung karo. Salamat po, ate.
Nasaan kaya si Ate? Ate? Ate, ikaw na ba yan? Ella? Ate? Ella? Ano nangyari sa'yo? Ella? Isinampa laban sa amo ni Jelay ang mga kasong systematic physical abuse, psychological maltreatment at illegal deprivation of liberty matapos mapatunayang matagal siyang pinahirapan, tinakot at pinagkaitan ng kalayaan. Dahil dito, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang asawa naman ito ay napatunayang kasabwat sa pang-aabuso at pananakit, kaya sinintensya ng ilang taong pagkabilanggo. Sinubukan pa nilang kwestiyonin ang mga desisyon ng korte, ngunit tuluyang binasura ang kanilang mga apila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Anak, i-blow mo na. O ate, bago ka mag-blow, ano pala wish mo? Na sana, hindi na tayo magkakahiwalay. Na ang mahalaga, magkakasama tayo at sabay-sabay natin harapin ang lahat ng bagay. Yay! Happy birthday, ate! Salamat! Mahal ko kayo. May mga batas na ginawa para sa ating mga OFW. Ngunit hanggat may naaabuso, hindi dapat tayo tumigil sa pakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan. Naway maging paalala ang kwento ni Jelay na lahat ng manggagawang Pilipino, kahit malayo sa kanilang mga pamilya, ay nararapat sa respeto at makataong pagtrato. At para naman sa mga amo, sana ito'y maging paalala. Walang kapangyarihan ang higit sa dignidad ng tao.